We're going to study tonight, praise God, is praise God. God's design and destiny for every man. Praise God. Praise God. So, it's, when I talk about principles, principles are like formulas. Okay? Para bang ano po, this is our, amen, this is something about established laws, amen, that governs our life, amen, and it remains constant and firm, amen, whatever it is, the fact, amen, that will change us, o magpapabago sa atin. So when we study, when we amen, ginawa kong men, just to consider the women na ilan na namin ito ngayong gabi, praise God. Kaya men, mga kapatid, no? Kasi pag men sa Bible, it's either men or women. No? Pag sinabi kong men, it's considered na mga lalaki lang talaga. Okay? So, but, kaya kung ginawang men, mga kapatid, is for all of us to understand this principle, no? So, amen, principles, amen, kasi we're going so that we can handle, amen, any problem, any situation of life, amen, that you will cross with, amen, or you will entangle with. So when you understand, amen, the principles, amen, of life, so it doesn't matter what challenge, amen, that may rise, amen, in your life, no? Hindi ito tungkol lang sa kung anumang mga challenge, amen, na darating sa buhay mo, but well, if you're going to understand, amen, the principles, amen, you can change, amen, that it's either your functions or your behavior or it's either your character. Okay? So, we will, I will talk about, amen, some points, amen, about fatherhood, amen, and well, let me just, amen, remind the women that, it can be, amen, a motherhood. Amen. Okay, so we're going to deal with this God design and destiny for every individual or every man. Considering, amen, appreciating, amen, the men or the fathers, amen. Kasi dapat, it's supposed to be, amen, for, amen, the night for fathers, dapat no? But, let me twist, just give me a twist, amen, on this subject tonight, mga kapatid. Why God called men fathers? Isipin natin, bakit kaya tinawag ng Diyos ang mga kalalakihan na ama o tatay, no? Kasi mga kapatid ay kasi it's something, mga kapatid, that the kingdom of God, amen, is always focused, amen, when he talks about, amen, individual, amen, he always talks about men, a real man, mga lalaki, okay? But well, at the beginning, amen, we can see, amen, that sino ba yung unang, di ba? Unang naging tao na kapatid. So, men, yung sabi po ng Genesis chapter, can I have another check please? Sabi dyan, and God said, in Genesis 1:26, sabi dyan, and God said, let us make men in our image, after our likeness, and let them have dominion. Say the word with me, dominion. Dominion. Okay. Over the face of the sea and over the fowl of the air, and over the cattle and over the earth, all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Okay. So,
God is so, God is very clear here, mga kapatid, no, why He made men. Okay? Well, the Bible is about, it's always talk about a king, okay, or a kingdom, di ba? And the Bible is, it's not about religion, amen. It doesn't talk about religion. It always talks about the kingdom of God. Naintindihan niyo po? Okay, so it don't matter, mga kapatid, wala sa kanya, hindi pinag-uusapan dito ang relihiyon, ang pinag-uusapan dito sa Biblia, sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Okay? Kaya sabi ko ay pinaulit ko yung salitang dominion, amen. Kasi sabi ng Diyos, let us make man in our image, after our image, sabi niya, in our likeness, and let them have dominion. Amen. Well, yung word na dominion, amen, from the Hebrew word, amen, is rada. Okay? Rada. Ibig sabihin ng rada, amen, in the Hebrew, mga kapatid, is to rule, or to have dominion, or to prevail. Okay? So, ibig sabihin, kung babasahin, and let them have, let them prevail, let them rule. Yan ang sinasabi dyan, mga kapatid, over every living things. No? Kaya let them rule, sabi po dyan, mga kapatid. So, it's the absolute control, mga kapatid. Ibig sabihin, the absolute control, the absolute responsibility, mga kapatid, or the management of the whole kingdom of God, amen, that He produces as the kingdom, no, of men or the earth, no, ay ginawa niyang there will be someone who will rule over, no po, there will be a someone, amen, who will take care, no, there will be someone who will be responsible, and that is Adam, mga kapatid. Okay? So, ano ko lang, para maintindihan natin, well, if you're going to think about, ano kaya ang, what form of a government do you think that the kingdom of God has? What kind of a form of government? Napag-aralan niyo yung sa high school, di ba? Sa high school yun, alam ko yung mga form of government. Ano bang form of government natin sa Pilipinas? Hello? Ba't nakatingin lang kayo sa akin? Di ba nag-aaral ba kayo? High schooler? What kind of, when I say form of government, ano ba yung form of government? Democratic or democracy. Di ba? So meron tayong democracy. What about, amen, pagka sinabing the kingdom of God? What form of government does a kingdom of God has? Democracy? Ano? Monarchy. Pag sinabi kasi monarchy, okay, isa mo na yan, pwede na yan. Kasi pag sinabing monarchy, it's someone that is ruled by a king. Okay? Or queen. No? Katulad na rimbawa ng Kingdom of Saudi Arabia. Di ba? Monarchy sila. Monarch yan. Rimbawa yung ano ba? Kingdom of Britain. Di ba? Pinamumunuan ni Queen Elizabeth. Di ba? Sama ko ba kayo? Inano ko lang kayo inaano ko lang kayo sa napag-aralan ninyo. Okay. Kasi mahalaga na praise God, na maunawaan natin, amen, the territory of God
Amen. The kingdom of God, amen, the kingdom is a governing influence of a king, amen, over a territory. Amen. Ibig sabihin, ang hari, ang nagiging, ruler, or nagiging tagapanguna. Okay? So, ibig sabihin, hari, ang master owner. Ibig sabihin, he is the Lord King. Okay? Okay. Kaya dito sa Pilipinas, meron ba tayong Lord? Meron ba tayong Lord dito? Ha? May King ba tayo dito? Alam ko, meron tayong tinatakbo ang mga mga tinatawag na Lord. Yung mga landlord. Yeah? Drug Lord. Di ba? Yung mga Lord na tinatakbuhan natin, lalo na pagka may utang ka sa bahay. Uy, ito yung landlord ko. Yan. Meron din tayong landlord. Hindi. Kasi siya yung may-ari. Naintindihan niyo po? Okay. So, nakakasunod na tayong lahat. Okay? Sa Japan, meron silang emperor. Meron silang sa Spain, meron silang king. Diba? Sa Pilipinas, meron silang president. Dahil tayo? Republic, democracy, democratic. Amen? So, a kingdom, amen, is a government that owns, amen, a territory. Well, just like the Lord Jesus Christ, mga kapatid, He doesn't need, amen, to come, mga kapatid, to act like, amen, to colonize yung sakupin ang ating ba. Kasi, mga kapatid, siya ang nagmamay-ari. Amen? Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ibig sabihin, hindi niya, naparito siya para tayo iligtas sa ating mga tiyak na kapahamakan. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng mga kapatid. So, ibig sabihin, parang di ba sabi nga, ang utos ng hari hindi mababali. Di ba? Amen? So, pagka sinakop ang isang lugar at mayroong naghari, ibig sabihin ay anumang bagay na sinabi ng hari ay siyang masusunod. Lahat ng bagay, tradisyon, pamumuhay, lahat ng bagay, no? Even the dialect itself, mga kapatid, yung bagay na sinasalita mo, yung yung pananalita. Alam, sa pag-aaral ko ng world history, yung Pilipinas noon, tayo po'y sinakop ng how many years? Ng Ha? Nino? Sige, mula kayo. Ng Spanish for how many years? Ha? 300 years? I think 400 years? No? Diba? Sabi ni Saide yan. Kailan niyo si Saide? Ha? Kailan niyo si Saide? Hindi niyo nakilala si Saide? Ano na bang gamit kayo ng world history? Kasi kabisado ko si Saide. Yung dating libro namin ng ng world history by Saide. Okay. So, hindi. Kasi pagka nagkahari ang isang hari sa isang lugar, lahat, tradisyon, pamumuhay, lahat, pati pananalita. No? Kasi nung naghari ang Spain, Spaniards dito sa Pilipinas noon, bawal magtagalog. Totoo, bawal magtagalog. Kailangan matuto ka ng Espanyol. Kailangan matuto ka. Yun ang sasalitain mo. No? Kagaya nung, yung lugar ng Bahamas, sa Bahamas, mga kapatid. No?
ano sila dati, African ang dating ng salita nila. Pero kailangan baguhin nila, naging naging English. They were colonized, they were, ibang sinakop sila ng Britain. Kaya kailangan English ang sasalitain nila. No? Kaya sila ngayon, instead of African, wala, nasanay na sila lahat ng English ang salitaan nila. Kumbaga sa panahon natin noong kailan ba yun? 16th century, nung sa open tayo ng Spaniards, ay during mo how many years kailangan magsalita ka ng Spanish, no? Kumbaga ngayon mga kapatid, kung isipin natin, we are under dominion by our God. Amen? By the Lord Jesus Christ. Amen po? Nagkakaintindihan tayo? So, ibig sabihin, ang hari natin, ang hari mo ngayon, sino? Si Lord Jesus. Di ba? So, ibig sabihin, pag si Lord Jesus ang hari mo, lahat ng bagay sa buhay mo, siya nang namumuhay, namumuno. Amen ba? Kasama yung pananalita mo. Naintindihan mo yun? No? Kaya ayaw ni Jesus na nagbumura ka. Bigla nagkasikuhan eh. Di ba? Ayaw ni Jesus na nagsasalita ka ng masama. No? Kasi, you will under the rule of the Lord Jesus. So, ibig sabihin, kung siyang hari ng buhay mo, iba na ang buhay mo. Tama? Amen? Hindi ka na under control ni Satan. Naintindihan niyo po? Okay. So that is what we call principles. Amen. That our behavior, our character, the way we talk, the way we, amen. So it all changes. Nabago lahat ito. Hindi na tayo nagsasalita ng masama, no? Praise God. Dati kung tayo ay magsalita puro puto-kutsinta, ngayon hindi na tayo nagmumura. Kayo magsikuhan, nakikita ko kayo eh. Tapos ganito. Okay. So, we need to take values. Amen. Praise God. We take on the values, amen, of the dominion, under the dominion or the rule, amen, of the Lord Jesus Christ, amen, in our lives. Okay. Bakit ko nasabi ito mga kapatid? Kasi ito na yung magiging pamumuhay natin. And this is the principle, amen, mga kapatid, that God designed this, amen, for our own daily lives. Kasi binago na tayo ng Panginoon eh. Praise God. Kaya ang sabi ng Panginoon, habang tayo po, walang usaping relihiyon doon. Hello? Amen? If you are under, amen, the law and the kingship, amen, of the Lord Jesus Christ, then, well, you are, amen, a changed man. Binago ka ng Diyos. Intindihan mo yun? Binago na tayo ng Diyos. Amen? Hindi na, sabi nga, siba, I am crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Amen. Kung si Kristo na ang naghahari sa buhay mo, praise God, lahat ng values, character, ugali, amen, behavior, praise God, nababago kasi sinusundan natin yung hari natin. Nagkaintindihan po? Amen? Kaya, praise God, sabi pa rin, tingnan natin, sabi ng Matthew chapter 4, amen, verse 17, from the time on, Jesus began to preach. Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is near. Amen. Praise God. So, ang sinasabi mga kapatid, that, praise God, that the first public statement, amen, of the Lord Jesus Christ, amen, when after, amen, of the prayer
the 40 days prayer and fasting niya, mga kapatid, ay ang binanggit niya because He is going to establish His kingship to men. Kaya ang kanyang unang-unang ipinahayag is to repent, magsisi. Amen? Kasi mga mali yung mga bagay na ginawa natin eh. Palpak yung mga ginawa natin, hindi tama. Yung mga ugali natin, hindi yun yung tinatawag na dominion. Okay? Praise God. Sabi na, that Jesus began to preach and quote, repent. Yung word na repentance, mga kapatid, na tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan. That dominions, amen, that God designed, no, dinisenyo ng Diyos, mga kapatid. Sabi pa ng Luke 4, paki-next, sabi rito ng Luke, but Jesus said, sabi po, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also because that is why I was sent. No? Ito yung dahilan kung bakit siya pumunta rito sa lupa para tayo po, mga kapatid, ay makapakinig, amen, ng mga bagay na mula doon sa makalangit, amen, na bagay. Maunawaan natin. Ito ang dahilan, sabi niya, the good news of the kingdom of God. Yung pagkahari, kaharian ng langit. Hello? No? Praise God. So, hindi ito, mga kapatid, lang basta na sabihin na mga kapatid, na pagkahari ng tao, kundi pagkahari ng Diyos. Another, sabi pa rin dito, next, sabi din, men are therefore, ito na pala yung aking pag-uusapan, men are therefore distinguished in their role as fathers by the following principles. Amen. So, praise God. Or mothers. Okay, please? Okay. Next, sabi dyan, ano ito, mga kapatid? Number 1, the father of men is designed to protect the foundation. Okay. So the father has a culture, and that is the foundation of the human family. Praise God. Well, we consider, amen, the church as our family. Amen. We do not consider the church as a place to go to, amen, to what? To know God or to worship God. No. This is not just a place. This is a family. Amen. Welcome to the family. Amen. Amen. Praise God. Welcome to the family of God. Amen. So this is a family which is, mga kapatid, that God created, amen, for us, amen, to understand. Amen. So, the father or man is designed to protect the foundation, which means, well, what foundation, mga kapatid? Anong foundation? Amen. Amen. Do you think about, amen, that God, amen, provided or given the men or the fathers, amen, or the women, mga nanay, praise God, okay, or mga kalalakihan katulad mo, amen. Kasi isang araw magiging tatay ka rin. No? Huwag muna ngayon, ha? Okay, please? Mga bata pa kayo, huwag muna ngayon. Okay. Well, when you talk about the foundation, mga kapatid, to protect the foundation, what is a foundation, do you think? Halimbawa sa isang bahay, what is the foundation? Ha? Haligi. Okay. So, ang haligi ay, nakikita niyo ba? Ha? Nakikita niyo ba yung foundation? Hello? Nakikita niyo? Ha? Saan? Paano?
Post yan eh, hindi yan yung foundation. Ang foundation nandun sa ilalim. Kailangan patibayin ang pundasyon, di ba? Amen? Kailangan patibayin, pero hindi natin nakikita. Kaya, masasabi ko ngayon, amen, mga kapatid, kasi iwanan ko itong mensahe. Masasabi ko ngayon, amen, na ang pundasyon, mga kapatid, ay walang iba, kundi ang mga kalalakihan. Nang babaguhin ko yung, kasi sabi nga, we are, lagi natin sinasabi, men are the, the head of the family. No? Now, let me talk about that you should be the bottom of your family. You should be the foundation of your family. Why am I saying, amen, that you are not, amen, madalas natin sabihin, I'm the head, but my wife is the neck. No? Lagi natin sinasabi, I'm the head. Well, yes, there is, amen, makikita naman na sinabi. Pero mga kapatid, if we're going to think about, amen, the foundation, kagabi ko pa, nung isang araw ko pa ito, nung ginagawa ko yung mensahe, niisip ko na, why is it that it should be, amen, a foundation? There should be a foundation. Okay. Ang pamilya, mga kapatid, hindi mabubuo o hindi tatatag kung hindi matibay ang pundasyon. Maintindihan niyo po? Kaya yung mga anak natin, yung asawa natin, sila yung mga palamuti ng ating pungtahanan. Amen? Palamunin. Okay, sige. We should be underneath. No? Alam mo, merong revelation ang Lord sa akin. Bakit I should be the underneath? Amen. I should be the one taking care of my family. I should be the one, amen, beautifying the house, cleaning the house. I should be the one na providing for my family. I should be the one na para anuhin ko yung aking pamilya, pagandahin ko yung aking asawa, ayusin ko yung aking mga anak. Kasi ako yung, kung wala ako, giba sila. Eh kung wala ka, no? Kung wala ka, masisira ang pamilya. Okay, men, mga tatay, no? Just bear with me, mga kapatid. You're supposed to carry the weight of the whole family. Mabigat, mga kapatid. Yung bigat na yan, na pundasyon, the foundation itself. Kasi kung yan ay lumindol, kung yan ay bagyuhin, amen, dahil sa iyong matibay na pundasyon, hello, no? Kaya pinatitibay mo yung iyong sarili. Hindi kayong sinabi ka lang, iyakin ka na. Diba? Hindi yung nakanti ka lang, nasa bunutan ka lang ng konti, iyak ka na. No? Nagawan ka lang. Diba? Praise God. Matibay ka, ibig sabihin, pinatitibay mo ang iyong pundasyon. Mga kalalakihan, makinig kayong mabuti. Magpakatibay ka. Amen? Sabi ni Kuya Lester kanina, di ba? Kailangan pala matibay ang pundasyon. Amen? Yung pananampalataya. Matibay pala ang pananampalataya. Hello? Amen. Talapakan muna natin ang Diyos. So, ibig sabihin, no, mga kapatid, real men, listen, real men doesn't walk around bragging about what he does for his family. Hindi niya pinagmamalaki, pinagmamayabang yung mga bagay na na-accomplish. No? Kasi nandun sa ilalim. Praise God. Binubuhat niya ang kanyang pamilya.
Kaya, yung anak mo, makikita mo ay nagiging ganitong kanyang ugali, nagiging masayahin, nagiging nag-aaral ng mga anak mo ng mabuti, dahil ikaw ang nagpapatibay sa kanila. Gusto ko maintindihan nyo rin ito, mga kabataan, na isang araw, papatibayin mo ang iyong pamilya. Amen? Praise God. Kaya hindi basta ligaw ng ligaw. Amen? Ito, mga lalaki itong mga nasa harap ko ito. Hindi basta ligaw ng ligaw. Naintindihan niyo ako? Ha? Praise God. Hallelujah. Excited na tuloy ako dito eh. So, the reason, amen, for you, amen, God has strengthened you, amen, physically or in stature, praise God, because, amen, praise God, because the weight, yung bigat ng pamilya, yung bigat ng iyong, kaya alam nyo, kayong mga nag-born again, nakakilala sa Panginoon. Well, let me give you, amen, praise God, kabigatan. Okay. Bigyan ko kayo ng kabigatan. Truly, this is something, amen, for you to bear for your own family. No? Maaaring magulang mo, na tatay mo, naglalasing, tatay mo, basagulero, tatay mo may matapang, tatay mo o nanay mo ay sugarol, nanay mo ay chismosa, o kapatid mo ay nagda-drugs, kapatid mo ganito, kung happy-go-lucky ang buhay. Pero kung ikaw mismo, listen, hindi ako nabibiro, kung ikaw mismo magpapakatibay ka sa Panginoon, no? And you're going to bear, amen, your family, the weight of your family, yung bigat na inyong pamilya. Praise God. And you start to pray. Amen. With disciplining yourself. Hindi lang pwedeng pray ka lang ng pray. Hello? No? Ano tama ba yung sinabi ko? Hindi lang basta prayer. Pray ka nga ng pray, wala ka namang ginagawa. You have to start to discipline yourself. No? Kasi, sasabihin ko sa'yo, walang kapangyarihan ng prayer mo kung wala kang disiplina sa sarili mo. Nakuha nyo, naiintindihan yung sinasabi ko? Hindi lang basta prayer, o atin lang ng church, tama lang, atin, tapos uuwi na, tapos atin, tapos hindi, kailangan patibayin mo yung sarili mo sa Panginoon. Kailangan tumibay ka. Kasi sa mga desisyon na darating sa buhay mo, ba ito, napunta na ako, saan ba ako napunta na? Well, I'm talking about the foundation. Because your foundation should be in real. Maging totoo yung pundasyon mo. Amen? Disiplinahin mo yung sarili mo. Praise God. Well, I'm creating a subject on that, mga kapatid. Well, God's Word, amen. Sabi ng Biblia sa salita, next, sabi rito sa salita ng Diyos, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Tinong mo yan, no? Iwanan niya yung kanyang nanay at tatay, tapos makikiisama siya. The two will become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. Hallelujah. So, ibig sabihin, God's Word, amen, says, sabi pa rin ng Ephesians, you have to love your wife. No? Wala pang wife yan. Yung papikin niya. Okay. Praise God. So, a man who walks around the men, hitting women, or a man who yung mahilig manakit ng babae,
Yun, tapik, pwede tapik mo. Yung nananakit ng babae, no, sa salita o kaya sa gawa, no, may sinabi pero hindi tinutupad, no? Yan ba yun? Yung bang nangako sa iyo na ikaw lang mamahalin tapos meron palang ibang minamahal. Diba? Two-timer pala. Ay, hindi ba ito mga bata? Sino pa mga Kuya Darren? Diba? Yung mga tipong ba sino pa ba pwede na rito? Si Kuya Mark. Diba? Kuya Jopet. Kuya Jopet. Si Kuya Lester, pwede na to eh. Kuya, nananakit ka ba? Hindi. Wala eh. Okay. Di masyado? Hallelujah. Diba? Kasi yung bang, there is a profound responsibility. Amen, mga kapatid. Uy, asan na? When God says, amen, that He will leave His mother and father and He will be with His wife. No? Merong kakibat na responsibilidad. No? Hindi basta lang na, amen, na malakas. No? You should be founded. No? Again, amen, going to the foundation. Praise God. Kumbaga, matibay yung construction. Praise God. That your life, amen, is, amen, na talagang itinatag. Praise God. Kaya, kasi, alam nyo, kung ang isang tahanan hindi matatag, I mean, sa pagkakagawa, hindi ito maaprubahan. No? Hindi siya, halimbawa, yung, meron bang mag-architect dito? Architect ba tayo dito? Wala. Halimbawa, yung drawing ng engineer, hindi ma-aprobahan ng engineer. Kasi, lahat, alam ng engineer kung kulang o maliit ang masyadong pundasyon nito. Dito nga malaki eh. Ewan ko kung ganyan talaga kalaki yung yung bakal niyan around. Pero yung nakikita ko doon sa amin, na second floor lang, ganyan kalinipis lang. Tapos ganyan, ang ninipis ng bakal. Sabi ko, ano ba ito? Kinukurap yata itong bahay ko. Ganyan ninipis ng bakal, nakikita ko. Paano ito pag lumindol dito? Sigurado, bagsak tong bahay na ito. Hindi mo di ba, architect ka ba? Engineer tayo. Civil engineer, di ba? Yan. Praise God. Hallelujah. Pray natin sa Jemima, mag-engineer na kagad para may, di ba? Hallelujah. Para may engineer na tayo itong pangatlo. Hallelujah. Amen. Sino po kaya arkitekto? Praise God. So, ibig sabihin, kailangan nasa tama. Amen? Yung pundasyon. Kaya tayo pumunta sa church, pinatama natin yung ating pundasyon. Dahil pagdating ng araw, tatayo ka na. Amen? Haharap ka sa mga pagsubok ng buhay. Haharap ka sa mga testing. Haharap ka sa mga tukso. No? Praise God. Baka mamaya may kumindat lang sa'yo. May girlfriend ka na. Di ba? Kunwari lang, may girlfriend ka na. Tapos bigla kang yung kaklase mo, marami kayo nagtatago eh. No, kunwari, walang relasyon. Tapos yung pala, makikita mo na, holding hands sa... Praise God. Okay. Next. Anak. Praise God. Go! Taupo. Second, the father or man determines the type of influences and its quality. Okay. So after the foundation, building the foundation, amen, mga kapatid, praise God, you need to build the type of influences
Amen. And the quality. Praise God. So, because you are going to carry, amen, the seed within you. Amen. Ibig sabihin, what I'm saying about seed, amen, is manggagaling sa'yo kung saan o ano ang iyong kalalabasan ng iyong pamilya. O kalalabasan ng iyong mga anak. O maging kalalabasan ng iyong ano to? Yung mga pinangungunahan sa buhay. Okay? It's either yourself, amen, in your work, or maybe your pinangungunahan mong mga tao. One day, kasi alam nyo, isang araw, you're going to be called mentor. You're going to be called discipler. Naintindihan nyo ko? Si Justin, one day, you're going to be a discipler. Totoo kasi dito pa lang, sa loob dito, alam mo, dinidisciple mo dyan, mga bata. Kala mo, mga bata lang yan. But they are, you being, amen, you're being, yun, sige, yun na. Yung ginagawa mo dyan, no, pala mo, nilalaro ko lang yung mga bata eh. Pinapakain ko lang mga, you're doing something for them. No? And one day, hindi lang mga bata ang uhubugin, ang tama, uhubugin mo sa Panginoon. Habang nag-aaral ka, di ba, ng salita ng Diyos, ano ba tinuturo mo dyan? Sunday school? Nagtuturo ka, di ba? Si Daniel, sino pa bang nagtuturo? Si Ate Carla. Nagtuturo kayo dyan? Ha? Uy, kayo dalawa, nagtuturo kayo dyan. Minsan nandiyan kayo sa loob eh. Hindi ginagawa niyo kayo sa loob. Ha? Nag-assistant na ano? Nagtuturo ba kayo? Hindi. Nag-assist. Okay. Nagtuturo na kayo sa kanila. Okay, good. Ibig sabihin ko, siyempre yung mga pinag-aaralan nyo dyan, alam mo, kung ano man yung kwento na yan, is ilalagay mo sa ano yan, sa pundasyon mo yan. Oh. Kasi isang araw, magiging mga mentor kayo, mga tagapagturo kayo. No? You are going to be an influence for them. Hello? Maaaring yan ang influence mo dahil dadalhin mo yan, yung influence mo na yan, dadalhin mo yan sa mga kulang mo. Dadalhin mo yan sa mga kapatid mo. Dadalhin mo yan sa mga tao. Hello? No? Kaya sabi ng Biblia, next. Sabi yan, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano man ang itinanim mo, aanihin mo yan. Amen? So, kung ano itatanim mo sa kanila, no? Praise God. Yun yung magiging sila. Kung tinanim mo ay masama, magiging masama sila. No? Praise God. Okay. Ikaw kasi ako ng something, amen, about, amen, parang na iba yung mensahe ko. The new revelation, amen, of something na we should not be deceived. Amen. Hindi tayo mga kapatid. Kasi anumang bagay na tinanim mo, praise God. Alam mo, tanim ka ng panluloko, pankaraya, dinaya mo ang klase mo, katrabaho mo, o dinaya mo yung ginagawa mo, pamilya mo, anak mo, o dinaya mo yung nobya mo, o nobyo mo. Well, ano yan? Hello? Amen?
Kaya, anong dadalhin mong influence sa kanila? What influence and quality of life are you going to give? No? Sabi ng isang researchers, no? Sabi niya, he shares a suicide victim, no? Mentally ill or a target sexual abuse, sabi po, are because of the absentee fathers. No? Dahil wala yung tatay, wala yung pundasyon, walang impluensya, ay ito ang nagiging kinalabasan. No? Praise God. Pag absent ang someone that influences them, kapag walang nag-i-influence sa kanila ng mabuti para maitatag ang kanilang pundasyon, ay ang kinalabasan nito ay maaring mayroong isang will sometimes even come up with a suicidal person. Kaya may nagpapakamatay. Kaya mayroong hindi nauunawaan ang kanyang kasarian because of the absentee of an influence. Hello? Praise God. So this is amen. Sabi po ay, research says 51% of kids have lived at both biological parents today, means that or stand up with them in the church is, sabi po ay, they have a father well home. Praise God. Meron silang mabuting tahanan na pinapangunahan ng magulang, ng tatay. Praise God. So, get ready, amen, mga kapatid, mga kabataan, mga kalalakihan, no? The ultimate work, amen, of the male, praise God, is that the ultimate work, amen, of the male is to become the fatherhood, amen, in the family. Malakay chapter, next, sabi ng Malakay, sabi po, verse 6, pakibasa, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Praise God. No? Sabi ni Malakay, mga kapatid, he will turn. It's because, amen, it's because, amen, of the Father, amen, praise God, turning their hearts, o ibig sabihin, is that taking care, amen, of the hearts or the children. And the children will turn, amen, their hearts on their fathers. Praise God. Kaya ibig sabihin kasi, nandun yung nandun yung pagkalinga. Tama ba yun? Tama ba yung Tagalog? Pagkalinga, amen, ng isang ama doon sa kanyang mga anak. At dahil dito, ang anak ay bumabalik doon sa kanyang paggalang, pagmamahal sa kanyang magulang. Praise God. So, wow. Praise God. So sabi nga mga kapatid ay, ang ama is what we call the sustainer of the family. He is even the supporter of the family. He's the one taking care of the family. Praise God. Kaya nandoon yung mga anak, nagiging maayos ang kanilang buhay, nagiging maayos ang kanilang pag-iisip, nagiging maayos ang kanilang desisyon dahil doon sa kanilang ama o magulang o tatay o nanay na naroon para sa kanila. Amen. Next. Number 3,
the father of men maintains his offspring. Amen. What I mean by this is a principle, amen, of how a father maintains, amen, his family. Or the father, amen, is the maintenance of the family. Praise God. We are the one, amen, maintain. The male is responsible, amen, in securing his family. Mga lalaki. Praise God. So dapat ay naunawaan nila that you are, amen, going to secure, to develop, amen, the seed or the offsprings. Hallelujah. That this is the reason why, amen, God called us, amen, into His, to become, amen, under dominion, amen, of His Lordship. For us, amen, to become the father, amen, or the sustainer, or the nourisher, or the supporter, amen, of our family. Sabi po ng 1 Timothy chapter 5, verse 8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Wow! Praise God. Well, this is a very strong asserts, amen, of maintaining, amen, the family or the foundation of the family. Kapag hindi ikaw nag-provide, amen, hindi ka ang naging tagapanguna, hindi mo sinustain, amen, ang iyong pamilya. You're not taking care, amen, praise God, of your own family. Praise God. No? Nagpabaya ka sa iyong mga anak, nagpabaya, or I should say, amen, nagpabaya ka sa barkada mo, sa kaibigan mo, na napariwara yung barkada mo. Dahil hanap kayo ng tamang totoong barkada. Kaibigan. Amen? Praise God. At bantayan ninyo yung inyong mga barkada. Kaibigan mo. Kung kaibigan mo talaga yan. Amen? No? Baka mamaya ay sinusunod niyan yung ibang kabataan na nagsusugal, no? Nagiinom, sisigarilyo. Okay. So, praise God. Whatever, amen, the devil, amen, is up to, praise God, as long as you are there to your family. Ulitin ko po. Okay. As long as you are there in your family, they will never experience any harm. Because you are maintaining your own seed or your own family. Praise God. Alam niyo, itong church natin, it's a family. Amen? Praise God. So kung meron mang mga, praise God, meron mang mga taong masasama, no? Na try to, alam niyo, meron akong mga, meron ako, si Pastor Albert, masakit niya talaga sa mabigat ang kamay. Tama? Yun yung nakita ko doon sa mga comment eh. No? Meron daw sinabunutan, merong sinakal, merong dinibdiban. Pero alam nyo, masasabi ko kay Pastor Albert na pakbait na tao. He is my protector. Alam niyo ba yun? Maraming pagkakataon sa buhay ko, sa panahon, sa tagal ng panahon, 30 years, almost 30 or 25 or 30 years na kami magkasama. He's always there to protect me. He's not just a pastor, he is a friend. The best friend of mine.
Talagang siya yung naroon pagka bisa may pumasok na lasing sa church kasi open yung church namin eh. Doon sa Frisco open. Pumasok lasing. Papalapit sa akin. Siyempre ako yung nagsasalita, papalapit sa akin, bigla niya dinampot. Pinadagkad na doon sa labas. Gagawin ko rito. Ibig sabihin ko, meron kang ano sa Tagalog? Masasandigan. No? Na makasamang matibay na naroon para sa iyo. Amen? That's how family is. Praise God. Kung may marinig man kayo anumang mga bagay na sa alitaan laban sa church, this is your family. Take care of the family. Please. Amen? Hallelujah. Huwag niyong hayaan, siraan, o wasakin, o anuman, ibain ang ating pamilya. You are a family to me. Praise God. Kaya, praise God. Pagkasunduan natin lahat na tayo ay magtutulungan sa isa't isa. Because we're going to maintain the love, the care, amen, the peace, and respect in the family. Amen. Last na ba ito? Di ba? The father man teaches, amen, his seed. Praise God. Well, a male, amen, is a godly father when he takes responsibility for his seed. Amen. And imparts knowledge to them. Praise God. As a father, amen, we impart knowledge. We gave knowledge. Amen. We are responsible for our seeds. Amen. Hindi lang basta, di ba, babae, anak mo, trabaho ng nanay yan, bahala ang nanay. Hindi. Praise God. Turuan mo rin. Kasama ka. No? Katuwang ka. Amen. Hindi mo ipapaubaya sa iyong better half o sa iyong asawa. Okay? The source, amen, of training and instructing the children or the seed, amen, comes from the Father. Because the Father teaches. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 6, sabi niyan, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them upon your children. Mga kalalakihan, tingnan niyo, impress them upon your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Praise God. So the father man teaches. Amen. Kahit patulog kayo, sabi dyan, kung naglalakad kayo, kahit nakaupo kayo doon sa bahay, no? Nagtuturo kayo. Praise God. So this is a command, amen. This is not just, amen. This is not just giving us a responsibility, no. This is a command of God. Amen. On how are we going to take care of our seeds. Hallelujah. So this means, amen, that the male are responsible not only for fathering children, but also educating and teaching, amen, to walk in the ways of the Lord. Amen? So these are, amen, what we call the principles, amen, that God designed, amen, for men. Palakpakan po natin ang Diyos. Let's all stand, please. Amen. To God be the glory. Salamat po sa Panginoon. Amen. Praise God. Remember this. Tandaan dito, mga kapatid. You cannot lead, amen, anyone to his destination
Praise God. Where you're not going. Okay, ulitin ko po. Hindi mo madadala sa isang hantungin ng isang tao, no? Kung hindi ka pupunta doon sa lugar na yun. Now, let me ask you, where are you heading? Saan ba kung punta mo? Praise God. What are you thinking about? Amen. 5 years or 10 years to coming. Where are you heading? Saan ba punta mo? What are you thinking about? Kasi hindi mo madadala ang sino man kung hindi ka pupunta doon. Praise God. Hindi ka pupunta ng praise God. Kung ikaw ay isang taong atras abante, kung ikaw ay isang tao tulad ng magulang, no? Tatay sa isang magulang, kung di ka may papunta ng pag-unlad, pagtatagumpay, hindi ko doon madadala yung aking mga anak sa tagumpay. Pero dahil papunta akong tagumpay, kumbaga, papunta akong langit eh. Hello? Hindi ako papunta ang impyerno, papunta akong langit. Kaya kailangan madala ko ang aking mga anak, ang aking asawa sa langit. Para sa iyo, kapatid, where are you going? Where do you want to spend your life? Tanda mo, malapit na tayo. Just an inch of a second para magtapos ang lahat. Praise God. Papunta ka ba ng tagumpay? O papunta ka ng talunan? Praise God. Kaya ngayong gabi, nais kong ipanalangin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, praise God, Lord, help me. Praise God. Let me learn the ways of your principles. The destiny, the destinations that I need to go. The right destiny that I'm going. Praise God. Do you know, amen, what it meant, amen, to really, amen, father, or to really meant kung paano talaga maging isang uwaran, o paano, sa simple paano maging kaibigan, paano maging isang pamilya. Hallelujah. Think about it. Isipin mo mabuti. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, speak to us, Lord. Amen. Speak directly to our hearts, Lord. Amen. Mag-usap ka sa bawat puso. Mag-usap ka, Panginoon, sa bawat kaisipan, damdamin. Baguhin mo kung maaari ang aming pag-uugali, mga desisyon, praise God, mga reaksyon. Baguhin mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi nararapat na aming maging ugali, maging pamumuhay, maaaring maging desisyon. At itama mo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng iyong mismong dinisenyo. Your God, your designed destiny for us. Bless everyone, Lord God, amen.
Tulungan mong bawat anak mo na narito na maranasan, O Diyos, ang tagumpay ipinagkaloob mo sa iyong anak. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Pupurihin ka, sasabahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Magpatuloy ka sa Panginoon at sasabihin ko sa iyo, mararanasan mo ang tagumpay. Amen. God bless you.